Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kapatid. Maraming salamat sa paghinto at pananood ngayon. Sa ating buhay, sanay tayo sa mga salitang nakapagpapagaan ng loob. Gusto natin ang marinig na magiging maayos din ang lahat. Kaya mo iyan. Walang mangyayaring masama sa iyo. At totoo naman, mahalaga ang pag-asa at pagpapalakas ng loob. Pero may mga katotohanan sa buhay na kahit gaano natin gustong iwasan, kahit gaano natin gustong itanggi, ay mananatiling totoo. Masakit itong pakinggan, mahirap itong tanggapin. Minsan, parang sinasampal tayo ng katotohanan. Pero tandaan ninyo, ang katotohanang mahirap tanggapin ay madalas na siyang katotohanan na magliligtas sa atin mula sa maling landas, maling pag-asa at maling pamumuhay. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga katotohanang ito. Handa ka bang makinig? Handa ka bang tanggapin kung ano ang totoo? Magsimula tayo. Number 1. Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo at hindi lahat ng gusto mo ay makabubuti sa iyo. Unang katotohanan, hindi lahat ng iyong ninanais ay darating sa iyo at hindi lahat ng iyong hinihiling ay para sa iyong ikabubuti. Mahirap tanggapin ito, lalo na kapag nakikita nating nakukuha ng iba ang mga bagay na matagal na nating pinapangarap. Nakakaramdam tayo ng inggit, ng lungkot, minsan ay ng galit. Tinatanong natin, bakit siya at hindi ako? Bakit hindi ako pinagbigyan kahit ginawa ko naman ang lahat? Pero isipin mo ito, kung ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo nang walang paghihirap, walang paghihintay, at walang pagsubok, mananatili ka bang matatag? Matututo ka bang magpahalaga sa kung anong meron ka? Minsan, ang hindi pagkakaroon ng isang bagay ay paraan ng buhay para protektahan ka mula sa mga bagay na akala mo ay ikasasaya mo. Pero sa huli, ay ikasisira lang pala ng iyong puso at kinabukasan. Ang hindi mo nakukuha ay hindi laging kawalan. Minsan, ito ay pag-iingat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, kundi ang pagiging masaya at marangal sa kung anong meron ka, habang patuloy na nagsisikap para sa kung ano ang nararapat para sa iyo. Number 2. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo at hindi lahat ay dapat manatili. Ikalawang katotohanan, hindi lahat ng taong kasama mo ngayon ay makakasama mo hanggang sa huli. At hindi lahat ng nasa paligid mo ay talagang nasa panig mo. Masakit isipin na ang mga taong itinuturing mong kaibigan, kapatid o kasama ay maaaring lumayo, magbago o ikaw ay iwanan. Masakit malaman na may mga taong humingiti sa harap mo pero sa likod ay iba ang iniisip. Masakit matuklasan na kahit gaano mo kamahal o kahalaga ang ibinigay mo sa kanila, hindi nila ito ibabalik sa iyo. Pero tanggapin natin, ang buhay ay parang paglalakbay sa isang mahabang biyahe. May mga sasakay sa iyong sasakyan sa simula. May mga bababa sa gitna at may mga darating sa dulo. Hindi kasalanan ng sino man kung magbago ang daan ninyo. Hindi kabiguan kung hindi kayo nagtagpo hanggang dulo. Ang mahalaga
ay matuto kang magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong buhay. Kahit panandalian lang, at matuto kang tanggapin na ang pag-alis ng iba ay minsan paraan ng buhay para bigyan ng puwang ang mga taong tunay na makakaunawa, magmamahal at sasama sa iyo nang walang pag-iimbot. Huwag mong piliting manatili ang taong gustong umalis. Ang taong tunay na para sa iyo ay hindi kailanman mangangarap na iwan ka. Number 3. Ang iyong buhay ay nakasalalay sa iyo. Hindi sa iba, hindi sa swerte, hindi sa sitwasyon. Ikatlong katotohanan. Ikaw lang ang may hawak ng iyong buhay. Walang ibang mananagot sa kung anong magiging kalagayan mo kundi ikaw. Madalas nating isisi ang ating hirap sa iba. Sinasabi natin, kung hindi dahil sa kanila, magiging maayos ang buhay ko. O kaya naman ay, wala akong pag-asa dahil ganyan ang aking sitwasyon. Ganyan ang aking pamilya. Ganyan ang aking kapalaran. Minsan, inaasahan nating darating ang swerte o ang isang taong magliligtas sa atin sa hirap. Masakit tanggapin na walang darating para ayusin ang iyong buhay, maliban sa iyong sarili. Walang magbabago kung ikaw mismo ay hindi kikilos. Walang swerte ang darating sa taong hindi nagsisikap. Walang sitwasyon na sapat na dahilan para sumuko. Dahil kahit sa pinakamahihirap na kalagayan, mayroon kang kalayaang pumili ng iyong tugon. Pumili kang bumangon. Pumili kang magpatuloy. Pumili kang maging mabuti sa kabila ng lahat. Oo, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pero, kontrolado natin kung paano tayo haharap dito. At iyon ang pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ka. Number 4. Ang iyong nakaraan ay hindi mababago. Pero, hindi rin nito hawak ang iyong kinabukasan. Ika-4 na katotohanan. Ang mga nagawa mo, ang mga pagkakamali mo, at ang mga bagay na nangyari noon ay hindi na maibabalik o mababago. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na magtatapos ang iyong kwento. Napakahirap tanggapin kapag naaalala natin ang mga pagkakamali, ang mga salitang nasabi nating hindi dapat, ang mga pagkakataong sinayang natin, ang mga taong nasaktan natin o ang mga desisyong nagdulot ng hirap sa atin at sa iba. Madalas tayong nakakulong sa nakaraan. Paulit-ulit na pinarurusahan ng sarili. Iniisip kung ano ang mangyayari kung iba ang ginawa natin. Pero ang katotohanan ay ito. Ang nakaraan ay tapos na. Hindi na ito mababago ng iyong pag-iyak, ng iyong pagsisisi, o ng iyong paghihinagpis. Ang tanging magagawa mo sa nakaraan ay gamitin ito bilang aral. Ang pagkakamali mo noon ay hindi tatakbo sa iyo habang buhay. Kung hahayaan mo itong maging hakbang mo paakyat, hindi kadena na manghihila sa iyo pababa. Ang iyong kwento ay hindi natatapos sa kung anong nangyari noon. Nagsisimula ito muli sa kung anong gagawin mo ngayon. Number 5. Ang pagbabago ay hindi komportable. Pero ito ang tanging daan para umunlad. Ika-5 katotohanan. Ang paglago at pagbabago ay laging may kasamang hirap, takot
at kawalan ng kasiguraduhan. Walang umuunlad habang nananatili sa komportableng lugar. Gustong-gusto natin ang pagbabago. Gusto nating mas maganda ang buhay, mas matatag ang kalooban, mas maayos ang relasyon. Pero kapag dumating ang pagkakataong kailangan nating baguhin ang ugali, iwanan ng masamang gawi, o subukan ang bagay na hindi natin nakasanayan, doon tayo natatakot. Doon tayo umuurong. Mahigpit nating kinakapitan ang mga bagay kahit hindi na nakabubuti sa atin. Dahil sanay na tayo. Mas gusto natin ang pamilyar kahit masakit, kaysa sa bago na maaaring magdala ng ginhawa. Pero tandaan mo, ang itlog ay nasisira sa loob bago ito lumabas at maging isang bagong buhay. Ang butil ay kailangang ilibing sa lupa bago ito tumubo at maging puno. Ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa pagbitaw sa kung ano ang nakasanayan at pagtanggap sa kung ano ang darating, kahit hindi mo pa ito nakikita. Ang hirap ng pagbabago ay panandalian lang. Ang hirap ng hindi pagbabago ay panghabang buhay. Number 6. Walang taong perpekto at hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng halaga. Ika-6 na katotohanan. Kahit anong pagsisikap mo, magkakaroon ka pa rin ng pagkukulang. Magkakamali ka pa rin. At hindi iyon nagbabawas sa halaga mo bilang tao. Madalas nating isipin na para tanggapin, mahalin o pahalagan tayo ng iba, kailangan nating maging walang mali. Kailangan nating maging matagumpay sa lahat ng bagay, maging mabuti sa lahat ng oras, at walang kahinaan. Kapag nagkakamali tayo, pakiramdam natin ay hindi tayo sapat. Pakiramdam natin ay bigo tayo. Pero walang taong nabuhay na hindi nagkamali. Walang taong hindi nasaktan. Walang taong hindi pinanghinaan ng loob. Walang taong walang kahinaan. Ang tunay na halaga mo ay wala sa kung gaano ka kaperpekto. Nasa kung paano mo tinatanggap ang iyong sarili sa kabila ng iyong mga kakulangan. Kung paano ka bumabangon mula sa iyong pagkakamali. At kung paano ka patuloy na nagsisikap na maging mas mabuting tao araw-araw. Huwag mong piliting maging ang taong hindi ka naman talaga. Ang tunay na kagandahan at lakas ay nasa pagiging totoo mo sa iyong sarili, kasama ang lahat ng iyong kalakasan at kahinaan. Number 7. Ang buhay ay maikli at walang sino man ang nakakaalam kung kailan ito magtatapos. Ika-7 katotohanan. Hindi natin hawak ang oras. Hindi natin alam kung ito na ang huling pagkakataon nating makasama ang ating mahal sa buhay. Humingi ng tawad o gawin ang bagay na matagal na nating ipinagpapaliban. Napakahirap tanggapin na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Na ang mga taong kasama natin ngayon ay maaaring wala na bukas. Na ang oras na akala natin ay marami pa, ay mabilis palang lumilipas. Kaya madalas tayong nagpapaliban. Mamaya ko na sasabihin na mahal ko sila. Sa susunod na lang ako hihingi ng tawad. Pag mayaman na ako o matanda na ako, saka ko gagawin ang gusto ko. Ang katotohanan ay ito. Wala tayong kasiguraduhan sa bukas. Ang tanging oras na hawak mo ay ngayon. Kaya huwag mong sayangin
ang iyong oras sa pagtatanim ng galit, sa pag-aalala sa sasabihin ng iba, o sa paghahabol ng mga bagay na walang halaga sa huli. Gamitin mo ang bawat sandali para magmahal, magpatawad, magpasalamat, at gawin ang makakaya mo para sa ikabubuti mo at ng iyong kapwa. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na nabuhay ka, kundi sa dami ng mabuting bagay na nagawa mo at ng pagmamahal na ibinahagi mo sa iba. Mga kaibigan, alam kong mabigat ang mga katotohanang ating pinag-usapan ngayon. Alam kong hindi madaling tanggapin ang mga ito. Pero tandaan nyo, ang sakit ng katotohanan ay panandilian lamang. Ang sakit naman ng panilinlang sa sarili ay panghabang buhay. Kapag tinanggap mo ang kung ano ang totoo, doon ka magsisimulang maging malaya. Doon ka magsisimulang makita ang tamang daan. Doon ka magsisimulang mabuhay ng totoo. May kabuluhan at may kapayapaan ang puso. Huwag kang matakot harapin ang katotohanan. Ito ang magiging pundasyon mo ng tunay na karunungan, katatagan at tagumpay. Kung may nakuha kang aral sa video na ito, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa iba. Baka may kailangan din silang marinig sa katotohanan ito. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inaanyayahan kitang sumama sa ating paglalakbay. Dito tayo magkakasamang matuto, tumanggap at lumago sa katotohanan ng buhay. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naway gabayan kayo ng katotohanan patungo sa mas magandang buhay. Paalam at pagpalain kayo.